Sabi niya magsisimba daw kami. So naglakad ako mula SM hanggang Sacred Heart. Pagdating dito, chinachat ko na siya, tinetext ko na. Hindi naman siya sumasagot. Tapos sa Telegram ako tumawag, nasagot. Pero hindi nagsasalita. Tapos sabi niya hindi daw siya nagising. Hindi pa rin daw siya naliligo. Maraming bagay yung mga nangyayari, yung mga pinaggagawa, kaya hindi rin nakakatulog ng maaga. At hindi rin nagigising. Naiintindihan ko naman kasi may shift siya nun. May shift kasi siya nun. Ngayon, kanina, kaya hindi siya nakaano. Pero normally kasi pagka ganitong Sabado, hindi naman siya natutulog talaga. Pero since ganito, tapos sinabihan niya pa ako na magsisimba kami, kahit na nasa gitna na ako ng OT ko at naka last break na ako. Kinailangan ko talagang kinailangan ko pa talagang mag-log out sa office. Ang katuwiran niya sa akin, hindi pa siya naliligo, kailangan niya pa daw mag-prepare ganito. Gaano katagal ang preparation? Nung sinabi ko nang wala pang tao. May lakad kasi siya bukas, so hindi siya makakapagsimba bukas. Gusto daw niya magsimba nga ng Sabado. Dito mo susukatin kung gaano katotoo yung pananampalataya mo eh. 'Di ba? Mahirap manghusga ng tao, pero tapos isa pa, nasa simbahan na ako para pabalikin niya ako, para paalisin niya ako doon, na parang ikaw po, bahala ka po kung itutuloy mo. Gusto ko namang ituloy yung pagsisimba ko at hindi siya makakatanggi doon, hindi ka makakaano nun. Problema ko nga lang, kalaban ko yung lamok. Saka nasa unahan pa naman ako. Tapos lahat ng lamok na namamahay sa buhok ko, sa ulo ko. So yung mga bata, nakatingin sila lahat sa ulo ko. Hindi ko alam, dapat hindi rin ako nagpadaig dun eh. Dapat nagdire-diretso na lang ako. Kasi feeling ko, tsaka totoo naman, pag ako yung nagsabi sa kanya na huwag ka nang tumuloy, hindi niya gagawin yun for me. Kasi maninindigan siya eh. Ganun siya. Pero ako, pag sinabi niya sa akin na sige, umuwi ka na po, uuwi talaga ako. Pero pag siya hindi niya yun gagawin. Ganyang kalala yung sitwasyon. Ganyang katindi yung misunderstanding. Ikaw, kaya mo magsakripisyo para sa isang tao, pero yung tao na yun hindi kaya magsakripisyo para sa iyo. Wala siyang pakialam. Pati yung Diyos, ba nakakahiya naman kay Lord? Saka dyan mo masusubukan kung paano na lang yung pananampalataya mo. Ewan ko ba?